Ang pagmamahal ay may alintulad sa isang punla na kapag hindi hiyang sa kalinga ng tagapangalaga ay hindi maghihiyabong. Hindi matatawaran ng anumang karangyaan o titulo ang mabuhay sa piling ng tao na totoong minamahal. Walang kalayaan ng damdamin at habang buhay na nakagapo sa kalungkutan kapag walang pagmamahal na umiiral. Mapalad ang mga nilalang na ipinanganak na may kalayaan. Maging malaya na tahayakin ang kapalaran na umaayon sa kagustuhan ng kanilang puso't isipan. Sadyang hindi balanse ang tadhana ng bawat nilalang. May mga nilalang na sumibol sa mundo para magpakatotoo sa realidad ng buhay. Realidad na hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaayon ang tadhana sa ating kagustuhan. Ang kwentong ibabahagi ko, Sir Casper, ay hango sa totoo kong karanasan. Isang karanasan na masasabi kong naging daan para mabago ang pananaw ko sa pag-ibig. Isa akong tipikal na binata na ang kaisipan ay lubhang napakababaw. Hindi ko alintana ang kahinatnan sa aking pagiging agresibo na minsan magdudulot na pala ng panganib sa sarili kong buhay. Umaasa ako, Sir Casper, na magiging makabuluhan ang kwentong ibabahagi ko sa channel na ito. Ang pakay ko sa pagbabahagi ng aking kwento para magbukas ng kamalayan sa kagaya kong dumaan sa pinakakomplikadong yugto ng buhay. Ang panahon ng pagbibinata at pagdadalaga kung saan labis ang pag-asam ng kalayaan. Pagbati sa Aswang Stories Community. Maligayang Pasko, Sir Casper, at masaganang bagong taon sa buong mong pamilya. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Jordan, Tubong Antique. Merong 2 anak na pinagsisikapan kong palakihin habang abala pa ang kanilang ina sa pagganap ng kanyang tungkulin. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa aking totoong karanasan. Nangyari ito nung edad 19 na taong gulang pa lamang ako. Ang pangunahing ikinabubuhay ng aking mga magulang ay ang paghahabi ng iba't ibang tradisyonal na produkto na gawa sa ratan o huwag sa aming dialekto. 10 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Mahirap ang buhay. Literal na isang kahig isang tuka. Ganon man ang aming pamumuhay ay pinagsikapan ng aking mga magulang at nakakatandang kapatid na mairaos ang aking pag-aaral. Aminado ako na hindi sila nagkulang para maitaguyod ang aking pag-aaral. Ako ay yung literal na bulakbol at nalulong sa pagbabarkada. Usong-uso na mga panong iyon ang paglaganap ng kapatiran na informal na itinatag para salungatin ang iba pang grupo. Naging dahilan iyon para sumiklab ang karahasan sa katulad namin na kabataan. Naturingan ako noong araw na sanggano dahil sa mga kaguluhan na kalimitan kong kinasasangkutan. Limitan na bukang bibig ng mga taong nakapaligid sa akin. Sayang ang bata na yan. Hindi nagabayan ng maayos na mga magulang, kaya napariwara. Makailang beses kong sinubukan na maayos ang takbo ng aking buhay. Ngunit sadyang lapitin ako ng kamalasan, kaya palaging bumabalik ako sa gawain na aking nakagisnan. Biniyayaan ako ng angking magandang panlabas na katangian, kaya sa kabila ng ugali ko, ay nananatili akong lapitin ng kababaihan. Mapungay at mahabang pilikmata, matangos na ilong at maputing balat. Pinarisa ng aking medyo kulot na buhok
Habulin ako noon ng mga panahon ng aking kabataan. Pero dahil nawili sa barkada, kaya hindi ko napagtuunan ng pansin ang aking sarili. Sa halip na mag-aral, ay kalimitan akong nasasangkot sa away. Hindi ako sinukuan ng aking magulang at kapatid. Paulit-ulit nila akong pinapasok sa eskwela, kahit palagi naman akong bagsak sa aking mga asignatura. Ang aming panganay na kapatid na lalaki ay hindi agad nakapag-asawa, kaya siya ang umako sa pag-aaral sa akin. Siya ang kalimitang nag-aabot sa akin ng baon sa buong linggo. Paulit-ulit ang pangangaral niya sa akin. Ayon nga sa kasabihan, na mahaba man ang prosesyon sa simbahan pa rin ang patutunguhan. Hanggang dumating ang panahon, nakapalaran na mismo ang maglalapit sa akin para mareforma ang aking buhay. Subalit, paano ko yun magagawa kung buhay ko na mismo ang nalagay sa alanganin? Isang araw, habang nakatambay ako sa aming paaralan, ay nilapitan ako ng aking kababatang si Muna para balaan. Jordan, saglit. May sasabihin lang ako sa iyo na importante. Hintayin mo ko saglit. Ano yon? Muna, mukhang balisang-balisa ka yata. Paano akong hindi magiging balisa? Nandun sa labas ang grupo ni Brando. Inaabangan nila ang paglabas mo. Nagsipulasan na ang mga barkada mo. Iniwan ka na nila. Nagkalinti ka na. Hindi man lang nila ako inabisuhan dito sa loob. Halika na. Sumunod ka na sa akin, bilis. Patakbo akong sumunod sa kanya. Matagal ko nang kilala si Muna. Batid kong seryoso ang nakaambang panganib sa akin. Kaya gano'n na lang ang panghilakbot ng aking kababata. Inila niya ako papunta sa bodega, kung saan wala na halos may gumagawi doon. Mabilis kaming pumasok doon para makapagtago. Madilim sa loob ng silid. Aandap-andap na ang liwanag na nakakalusot doon. Kinausap ako ni Muna. Mababa sa kanyang boses ang takot at pag-aalala. Lumabas ka na lang kaya Muna. Baka madamay ka pa. Hayaan mo na akong harapin ang grupo ni Brando. Baliw ka ba? Alam mo naman kung gaano kahalang ang kaluluwa ng taong iyon. Hindi ka niya sasantuhin, Jordan. Isa pa, hindi makakaya ng konsyensya ko na basta ka na lang iwanan sa ganitong sitwasyon. Hindi pwedeng manatili tayo dito. Sigurado na gagalugadin ng grupo ni Brando ang bawat sulok ng paaralang ito. Paano hindi sisiklab ang galit niya? Iniwanan na siya ng nobya niya dahil sa iyo. Sinaksak pa ng grupo mo ang barkada. Ikaw ang pangunahing pinaghanap ni Brando. Hindi ko kasalanan kung panihabol ang nobya niya sa akin. Wala kaming ugnayan. Ayaw ko sa babae. Alam mo naman na ang pinakaayaw ko, ang may bumubuntot sa akin. Alam ko, isip bata ka kasi. Kailan ka pa kayo magbabago, Jordan? Ewan ko na lang talaga sa'yo. Bata pa lamang kami. Alam kong pusong lalaki na si Muna. Ayaw na ayaw kong makahalubilo sa babae dahil mabilis akong mairita sa kanilang kaartihan. Magkapatid na ang turingan namin ni Muna. Sa katunayan, parang magulang ko na rin ang kanyang mga magulang. Jordan, inaabangan ka ni Brando sa labas kasama ang grupo niya. Sa oras na lumabas ka dito, sigurado na dudukutin ka nila. Bukas ay magiging balita ka na lang. Dahil sa sinabi ni Mona, ay bigla akong kinutuban ng masama. Ilang araw ko nang napapansin si Brando na masama ang tingin sa akin. Sa tuwing tumatangka siyang buskahin ako, ay agad akong umiiwas. Si Brando ay katulad ko ay pariwarang anak ng isang negosyante sa aming lugar. Dati siyang nag-aaral sa syudad ng Iloilo.
ngunit paulit-ulit na hindi nakakapasa. Inilipat ng kanyang mga magulang sa aming lugar dahil doon ay kinakatakutan ang kanilang pamilya. Namulat si Barando sa kasaganaan. Bawat layaw niya ay nasusunod. Ilang dalaga na sa aming lugar ang napabalita na biktima ng kanyang panghaalay. Si Barando ang kanilang itinuturong salarin. Ngunit sa impluwensya at kapangyarihan ng kanilang pamilya, ay nababaliktad ang kaso. Hindi ako natatakot sa kanya muna. Wala naman akong kasalanan. Bakit kailangan kong umiwas? Mapapahama ka lang. Makinig ka sa akin, Barando. Huwag kang padalos-dalos. Sigurado na may mangyayari sa'yo kapag ipinilit mo na lumabas. Kinumbinsi ako ni Mona na umiwas na lang at pagsikapan na makatakas sa grupo ni Barando. Napapalibutan ng mataas na pader ang aming paaralan. Kailangan namin na akyatin ang mataas na pader para makatakas. May ibinaon na mga bubog sa pader, kaya pahirapan ang pag-iakyat doon. Habang taimtim kaming nag-iisip ni Muna, ay biglang pumasok si Lolo Amorsolo na hardinero ng prinsipal. Matanda na si Lolo Amorsolo at mabagal na akong kumalaw. O mga bata, hapon na. Umuwi na kayo. Siguradong nag-alala na ang inyong mga magulang. Lo, hindi kami makakalabas dahil nakabantay ang grupo ni Barando sa labas. Sigurado na may paglalagyan kaming dalawa ni Jordan kapag dumaan kami sa harap. Ang batang yun talaga. Simulang dumating dito ay puro kabalbala na ang ginagawa. May alam akong lagusan na pwede niyong daanan. Ipangako niyo lang sa akin na ito na ang huling pagkakataon na dadaan kayo doon. Halina kayo, bago pa makapasok ang grupo ni Brando dito sa loob. Sumunod kami ni Mona kay Lolo Amorsolo. Dilanlan niya kami sa bakanting lote sa bahaging likod. May nagtatayugang punong kahoy doon, kaya hindi na halos pinupuntahan ng kapwa namin estudyante. Inalis ni Lolo Amorsolo ang nakatakip na mga tabla sa isang bahagi doon at tumambad sa amin ng isang butas na mayroon pang hagdan pa ibaba. Panahon pa ng hapon ang tunnel na ito. Maraming ahas sa loob kaya mag-ingat na lang kayo. Labas sa isang yungib ang lagusan kaya kailangan ang doble ingat dahil lubhang madulas ang daanan. Sige na, umalis na kayo. Iniis namin na makapal na balahura at mabahong putik para lamang makatakas. Nauulinigan ko pa ang malakas na sigaw ni Barando habang nakikipag-usap sa matandang hardinero. Hoy tanda, sigurado ako nandito lang si Jordan sa loob. Ituro mo na kung gusto mo ikaw ang bugbugin namin. Nakita ko nga mga batang iyon dito. Doon ko siya nakita sa bandang likod ng silid na malapit sa gate. Siguro hinihintay kang pumasok para makasalisi. Nagsinungaling si Lolo Amorsolo para mailigaw ang atensyon ni Barando. Agad nagsitakbuhan ang grupo ni Barando palabas ng paaralan. Ang buong akala niya na totoong nakasalisi na ako at nakatakas doon sa mismong gate sa harapan. Walang may naiwang nakabantay dito. Ang tatangan nyo. Nalusutan tayo ng isang ugok. Mga wala kayong kwenta. Mga inutil, mga walang silbi. Talagang sinasagad ng bagitong yun ang aking pasyensya. Walang may makakatanggi sa akin. Lahat ng gusto ko ay aking nakukuha. Tayo na. Marami pang pagkakataon. Nakatakas kami na muna mula sa grupo ni Brando. Tinawanan na lang naming dalawa ang aming itsura na nanlilimahid sa mabahong putik. Ganon kami ni Mona na kahit sa gitna ng alanganin na pagkakataon, ay nagagawa pa rin magkantsawan. Baliw ka talaga, Jordan. Madami ka ng atraso sa akin. Ako na ang gugulpi sa iyo kapag hindi ka pa tumino. Iyon kung makakaya mo. May pagnanasa ka rin sa akin, oh.
kaya hindi mo yun magagawa. Hoy, pareho lang tayo nang hinahanap. Tarantado ka. Nagtawanan na lamang kami ni Mona para maibsan ang takot na aming nararamdaman. Binaybay namin ang daan palabas ng kagubatan. Seryoso, maraming salamat Mona. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo. Ikaw lang ang taong hindi nag-iwan sa akin. Pangako, iiwas na ako sa grupo ko. Ngayon pa na alam ko nang iiwan lang pala nila ako kapag nagkagipitan. Mabuti naman at natauhan ka na. Halika na. Doon tayo dumaan sa gitna ng palayan. Masela ng Brandong yun, siguradong hindi na yun maglalakas loob na sundan pa tayo. Hindi kakayanin ng balat niya ang makating taniman ng palay. Habang naglalakad kami, ay patuloy ang aming pag-uusap. Inusisa ko si Mona kung paano niya nalaman ang plano ni Brando ng hapong iyon. Mona, paano mo pala na-discover ang plano ni Brando? Pasalamat ka dahil halos kapwa natin mag-aaral ay nasa iyo ang simpatya. Alam naman ng lahat na magkaibigan tayo. Sinabihan nila akong hanapin ka para balaan. Mabait naman ako. Alam mo iyon, Mona. Kapwa ko lang naman tarantado at sanggano ang palagi kong binabangga. Kahit na mali pa rin ang ginagawa mo. Alalahanin mo, Jordan, na hindi habang buhay andyan sina tatay at nanay. Si Manong naman ay magkakaroon ng pamilya sa hinaharap. Papaano ka na lang? Magbabago na nga. Pangako. Ano ba kasi ang dahilan kung bakit ikaw ang pinag-iinitan ng sangganong iyon? Naiinggit lang iyon sa akin. Hindi ko naman kasalanan kung ipinanganak akong gwapo. Kasalanan ko ba na kahit hindi naman ako naniligaw sa babae, ay kusa silang lumalapit sa akin? Pagkawari ko lang na hindi, pero ang totoo, panay din ang ngiti kapag nandyan na sila. Hala, wala naman akong pinapansin o nililigawan man lang kahit isa sa kanila. Sa kanya na lahat ng babae basta ako. Wala pang balak na pumasok sa ganung bagay. Hindi ko nga maayos ang personal kong buhay. Magdadagdag pa ako. Simulang magbinata ako. Kahit kailan na hindi ko naisipan na pumasok sa isang relasyon. Masaya pa naman ako sa magkabila kong palad. Para sa akin, isang problema lang ang pagkakaroon ng nobya. Habang binabagtas namin muna ang kahabaan ng plantasyon ng tubo, ay ganoon ang aming pinag-uusapan. Hindi namin namalaya na mayroon na palang nilalang na nakaantabay sa aming daraanan. Naglala ako ng gusto sa inyong dalawa. Ikaw muna. Kanina ka pa hinahanap ni Tio. Nakailang balik na siya sa bahay. Saan ba kayong dalawa galing? Bakit gano'n ang itsura ninyo? Alam kong galit ang aking kapatid. Pagod na ito galing sa trabaho. Dumagdag pa ako. Naantala pa ang kanyang pamamahinga. Natakot akong isalaysay sa aking kapatid ang buong pangyayari. Dahil pamihadong magagalit ito. Mula pa noon na ito na ang umako ng responsibilidad sa pagpapalaki sa akin. Malayo ang loob ng aking kinikilalang ama. Anak ako ni nanay sa ibang lalaki. Ginahasa siya ng kanyang among Arabo. Dahil sa hirap ng buhay kaya naisipan ng aking ina na makipagsapalaran. Sa tuwing nakikita ako ng aking magulang, ay nanonumbalik lang ang masalimuot na pangyayari sa nakaraan niya. Iyon ang naging dahilan kung bakit mas gusto kong manatili sa labas kaysa sa aming bahay. Si Mona nang nagpapalakas ng loob para isalaysay sa aking kapatid ang buong pangyayari. Napayo ko na lang ako dahil sa labis na hiya ko sa aking kapatid. Atid muna natin si Mona bago umuwi. Sigurado nagalit ang kanyang magulang. Kanina pa nag-alala ang dalawang matanda. Idinaan lang namin si Mona sa kanilang bahay bago kami umuwi. Si Manong Jepoy na ang nagpapaliwanag sa mga magulang ni Mona.
Sinabon kami ni Munang ng dalawang matanda dahil parang totoong anak na rin ang turing nila sa akin. Sa aming magkakapatid ay namumukod tangi ang pagkaiba ng aking itsura. Ang katotohanan ay biktima sa inay ng pang-abuso sa dayuhang bansa. Sinubukan noon ni inay na mangibang bansa, pero sa kamalas-malasan ay napunta siya sa sadistang amo na Arabo. Paulit-ulit siyang ginagasa, minaltrato at ginugutom. Tinulungan si inay sa mismong kapatid ng kanyang amo, kaya nakatakas. Binigyan siya ng tiket at pera para makauwi ng Pilipinas. Inihatid siya mismo hanggang sa paliparan ng eroplano. Naipanganak na ni inay ang aking magkapatid nang maisipan niyang mangibang bansa. Ginawa iyon ni inay dahil sa pangarap niyang makapagtapos sa pag-aaral ang aking mga kapatid. Pero sa kamalas-malasan ay napunta siya sa malupit na amo. Nang nasa Pilipinas na si inay, nang kanyang matuklasan ang pagbubuntis niya sa akin. Iyon ang katotohanan kung bakit naging kakaiba ang aking itsura kumpara sa aking mga kapatid. Isang Arabo ang aking ama. Halos namana ko sa kanyang aking katangian. Maliban na lang siguro sa aking ugali. Mabuti na lang din ay namana ko ang kutis ni inay, na kutis porcelana. Pero ang itsura ko ay Arabo. Matangos ang ilong. May katangkaran. At ang pinakababorito ng lahat na tignan sa akin ay ang aking mga bilog na mata. Hindi naman ako nakarinig ng masamang salita buhat sa aking kinikilalang ama. Ganon din sa aking mga kapatid. Ngunit hindi iyon tugma sa kanilang pakikitungo sa akin. Simulang magkaisip ako, tanging si Manong Jepoy ang nagpadama sa akin ng totoong pagmamahal. Siya ang tumayong magulang ko mula noon. Lahat ng unang pangyayari sa aking buhay, siya ang aking kasama. Masasabi ko, Sir Caspar, na ang sukatan ng isang matatag at matibay na pamilya ay wala sa lahi o dapat ay kadugo mo. Ito ay sa puso kung paano mo buksan ang iyong sarili at buhay para sa isang nilalang na hindi naman niya ginusto simulat sa Paul ang pangyayari bago siya mabuo. Iyon ang ipinamulat ng aking nakagisnang kapatid sa akin. Na kahit hindi niya ako buo na kadugo, ay tinanggap niya ako ng buong buo. Pagkarating ko sa bahay ay gising pa si nanay at tatay. Sa unang pagkakataon ay nadarama ko ang kanilang pag-aalala. Mano po, Nay, Tay, pasensya na po kayo. Tinignan ako ni Tatay Jiggy. Ang buong akala ko ay magagalit siya. Anong nangyari, Jordan? Bakit ganyan ang ayos mo? Si Manong Jepoy nang sumalo. Isinalaysay niya sa aming mga magulang ang buong pangyayari. Anong pinaggagawa mo, Jordan, sa buhay mo? Paano na ngayon? Sigurado na hindi ka titigilan ng brandong yun, anak. Dito ka na muna sa bahay. Huwag kang lalabas muna. Magkapatayan kami. Hindi ka niya masasaktan. Napaiyak ako sa tinura ni Tatay Jiggy. Hindi ko akalain na maririnig ko yun buhat sa kanya. Buong buhay ko ay naniwala akong kinamumuhian ako ng kinikilala kong ama. Bakit ka umiyak, Jordan? Huwag kang matakot. Ipagtatanggol ka namin laban sa brandong iyon. Hindi ako umiyak dahil takot ako kay Brando, kuya. Umiiyak ako dahil buong akala ko nagalit si Nanay Isabel at Tatay Jiggy sa akin. Ang akala ko kasi noon, nagalit talaga sila sa akin dahil anak ako ng taong sumira sa pagsasama nila. Aaminin ko, Jordan, na ikaw ang buhay na alaala sa masilamuot na pangyayari sa ating pamilya. Maniwala ka, anak, kahit minsan na hindi kita kinamuhian. Napamahal ka na sa akin. Hindi ko na naisin na mawala ka sa amin.
Hindi kita sinisisi anak sa nangyari sa akin. Pareho lang tayo na biktima ng pagkakataon. Tawarin mo ako kung ganun ang naging dating sa iyo. Wala naman akong tampo sa inyo, Nay. Tay, katunayan nahihiya po ako. Sige na, tama na yan anak. Hayaan mo, babawi kami sa iyo. Napagpasya ng aking mga magulang at ni Manong Jepoy. Napansamantalang tumigil na muna ako sa pag-aaral. May hinala na rin akong bagsak ako sa halos lahat ng asignatura. Iyon ang naiisip na solusyon ng aking pamilya. Ako na ang magkusang umiiwas kay Brando at sa kanyang grupo. Umuiwas ka na lang muna sa gulo, Jordan. Masyadong mainit pa ang dugo ni Brando sa iyo. Magpalamig ka na lang muna. Lilipas din ang galit niya sa iyo. Kilala ko si Brando, mga kaswang. Hindi niya ugali ang magpatawad. Sigurado na maghanap siya ng paraan para maisakatuparan ang plano niya sa akin. Dahil lumalalim na ang gabi, ay nagpaalam na rin si Manong Jepoy para magpahinga. Maaga pa ang kanyang pasok sa trabaho. Isa siyang ahente ng lupa. Sumunod ka na lang sa taas, Jordan. Mauna na ako matulog. Tumango na lang ako kay Manong Jepoy. Para po sa kaalaman ng lahat, ang manong po sa amin ay ito'y paggalang bilang kuya. Pero nasanay kami na manong sa aming lugar. Simula pa nung malita ko ay doon ako natutulog sa silid ng aking kapatid. Sa kabila ng paulit-ulit kong pagbubulakbol sa eskwela, kahit minsan na hindi ko naalala na pinagbuhatan niya ako ng kamay. Lagi niya akong pinapangaralan sa mga pagkakamali na nagawa ko sa aking buhay. Nabukasan ay pumasok na siya ng trabaho. Sa gabi na naman kami magkikita. Ibinilin niya naman sa aming magulang na bantayan ako. Mayat-mayat ako kung tawagin ni Nanay Isabel at Tatay JG. Lumipas ang ilang linggo, ay unti-unting nakasanayan ko na rin ang maging taong bahay. Nag-iigib ng tubig, magbiyak ng kahoy, at mag-isikaso sa mga alaga naming hayop. Pinapahiram na lang ako ni Muna ng kanyang libro para kahit papano ay patuloy akong makapagbasa. Labis ang aking kasiyahan ng ibalita ni Muna sa akin na kinausap niya ang aming mga guro tungkol sa aking sitwasyon. Nagpasya silang ipasa ako para hindi na ako umulit ng taon. Tuwing hapon ay nakauligilian ko ng abangan ang aking Manong Jepoy sa labasan. Doon na umiikot ang buhay ko sa araw-araw, na kahit papano ay naging daan para maayos ang relasyon naming mag-ama. Pasalamat na lang din ako kay Mona dahil halos araw-araw niya akong binibisita sa bahay. Kahit papano ay may nakakausap akong kaibigan. Isang araw ay kinutuban ako ng masama dahil kinakabahan ako sa hindi malamang dahilan. Magsapit ng 3:00 ay tumambay na ako sa labas. Malakas ang hinala ko na mayroong mangyayari na masama, kaya ganoon ang aking nararamdaman. Nag-aalala ako kay Manong J-Boy dahil pawang kasukalan ang madadaanan papasok sa amin. Nakarinig ako ng malakas na ugong ng sasakyan. Sigurado ako na grupo iyon ni Brando. Hindi na ako nagsayang ng oras dahil sigurado na mayroon silang hinabol. Kaya naging ganon kalakas ang ugong ng kanilang sasakyan. Napatakbo ako palabas sa aming bakuran. Malakas ang hinala ko na si Manong Jepoy ang kanilang pakay. Hindi nga ako nagkamali dahil kasalukuyang nagpupumigla si Manong Jepoy ng aking madatnan. Agad akong sumigaw sa takot ko na baka saktan nila ang aking kapatid. Mabilis akong makbang papunta sa kanilang kinaroroonan. Bigla akong hinarang ni Brando gamit ang kanyang sasakyan. Sa wakas, nagkita rin tayo, bugok.
Akala mo habang buhay ka makapagtago sa akin? Pagkawalan mo ang kapatid ko, susama ako ng matiwasay sa'yo. Huwag mo lang idamay ang inosenteng tao. Ang dami mong satsat. Sakay! Pagkawalan mo muna ang kapatid ko. Kailangan ko makasigurado na hindi niyo siya sasaktan. Sinadya akong dumistansya sa kanya para makakatakbo ako kung sakaling magtangka ang tauhan ni Brando na hulihin ako. Umalis ka na, Jordan. Hayaan mo na ako dito. Tumakbo ka na. Hindi, Manong. Sobra-sobra na ang naging sakripisyo mo sa akin. Liwaan tayo, Bugok. Wakakawalan ko ang kapatid mo. Nagbabakasakali akong tutupad si Brando sa aming kasunduan. Nagpaubaya akong magpahuli sa kanyang tauhan. Agad nilang pinakawalan si Manong Jeboy. Kinaladkad nila ako papasok sa sasakyan at agad pinaharurot paalis. Naiwan si Manong Jeboy na nakabulagta sa lupa. Itinulak siya ni Brando bago umalis. Nakita ko si Manong Jeboy na sinubukan pa niyang habulin ang sasakyan ni Brando. Hanggang sa tuluyang naglaho si Manong Jeboy sa aking paningin. Igapos niyo yan ng maigi. Huwag niyong hayaang makawala. Dahil kayo malilintikan sa akin. Itinali nila ang aking kamay at paa. Pagkatapos ay isinakay nila ako sa sasakyan. Hindi na ako nang laban pa dahil siguradong mauubos lang ang aking lakas. Dinala nila ako sa isang liblib na lugar. Walang kabahayan akong makikita. Sigurado na isang lihim na lugar ang kanilang pinagdalhan sa akin. Sa wakas, nahuli na rin kita, Tokmol. Ang tagal kong kinimkim ang galit ko sa iyo. Ngayon, magyabang ka, Jordan. Sinakal ako ni Brando sa sasakyan habang nakagapos ang aking mga kamay at paa. Wala akong kasalanan sa iyo, Brando. Nahihibang ka na. Kawalan mo na ako. Kawalan? Nagpapatawa ka yata, bata. Pahirapan mo na kita bago kita patayin. Hanggang sa ikaw na mismo ang magmamakaawa. Natapusin na kita. Brando, ano bang kasalanan ko? Wala naman akong ginagawa sa iyo. Ako na nga ang nagkusang loob na magtago para makaiwas. Ano ba ang dapat kong mararamdaman? Dapat ba akong magsaya dahil nagtago ka? Mababago ba iyon ang katotohanan na palaging kinukumpara ka sa akin? Kasalanan mo dahil nagkaroon ka ng ganyang mukha. Hindi ko matatanggap na ikukumpara ako sa isang hamak na hampas lupa. Magiging kampante lang ako kapag tuluyan ka nang nabura sa aking landas. Naging malinaw sa akin ang lahat. Inggit ang punot dulo ng lahat. Dahil palagi akong nakukumpara ng mga babae na kanyang natitipuhan. Kaya umigting ang kanyang galit sa akin. Binugbog ako ni Brando nang walang kalaban-laban. Sa bunot, sapak, tadyak, at sa huli ay pinagpapalo niya ako ng bakal. Naliligo ako sa sarili kong dugo. Lumagapang na ako sa lupa. Pero patuloy pa rin ang pangbubugbog niya sa akin. Hawakan yung polpol na yan para makatayo. Dahil hindi pa ako tapos sa kanya. Kailangan kong maipamukha sa kanya kung saan siya dapat lumugar. Hinawakan ako ng mga tauhan ni Brando. Baka sa mukha ng kanyang mga tauhan ang pagkahabag sa aking kalagayan. Saglit na umalis si Brando para kumuha ng alak. Dahil nasimot na niya ang laman ng bote na kanyang tinutungga. Binulungan ako ng kanyang isang tauhan. Panggap ka na kasing patay para tigilan ka na ni Brando. Saad niya sa akin. Sinunod ko ang sinabi ng tauhan ni Brando. At ganon nga ang narinig kong iniulat ng kanyang tauhan. Boss, mukhang lupay-pay na. Naburuhan mo na yata. Pahayag ng tauhan ni Brando. Oh may naman. Dispatchan nyo na.
Siguraduhin niyo na walang may maiiwan na ebidensya. Akala mo kung sinong matapang. Ganun lang pala kadali na patayin. Dahil sa tindi ng pangbubugbog na aking naranasan, ay tuluyan na akong nawala ng malay. Sa dami ng dugo na nawala sa akin, ay labis-labis na panghihina ang aking nararamdaman. Habang isinakay nila ako sa sasakyan, ay pabalik-balik na lang ang aking malay tao. Malinaw kong narinig ang sambit ng tauhan ni Brando. Pasensya ka na, tol. Sana makaligtas ka pa. Magpakalayo-layo ka na sakaling makaligtas ka pa, ha? Pahayag nila bago ako tuluyang iwanan sa gitna ng kakahuyan. Nararamdaman ko na unti-unting paghihina ng aking paghinga. Indikasyon na mismong sistema na ng aking katawan ang bumibigay. Pinikit ko ang aking mga mata at nagsimula akong manalangin. Nagbalik sa akin ang lahat ng magandang alaala sa tanang buhay ko na dumaan. Malaking bahagi ng mga iyon ay ang panahon ng aking kabataan. Mga panahon na masaya akong nakikipaglaro kay Manong Jeboy. Iyon ang pinakamasayang yugto sa aking buhay. Napatunayan ko ang sinabi ng mga matatanda na kapag sumapit ang oras ng ating kamatayan, ay pawang magagandang alaala na lang ang bumabalik sa ating isipan. Ang buong akala ko na tuluyan na akong binawian ng buhay dahil naging blanko na ang sumunod na sandali. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa nakakasilaw na sikat ng araw na lumulusot sa salamin. Napabalikwas ako dahil ang buong akala ko ay sinusundo na ako patawid sa mundo ng mga patay. Ganon mismo ang kwento ng mga matatanda. Patay na ba ako? Ito na ba ang purgatorio? Napaatras ako ng upo sa aking higaan nang tumambad sa akin ang kakaibang wangis ng babae sa aking harapan. Mahalin tulad sa sutlang bulak ang kulay ng kanyang balat. Dumagdag pa ang kulay ng kanyang mga mata na bughaw. Ganon din ang kulay ng kanyang buhok. Anong purgatorio ang pinagsasabi mo? Nandito ka sa engkantadong bundok ng Madyaas. Nandito ka sa kaharian ng engkantong Banwaanon. Madyaas? Ikaw talaga. Niloloko mo lang yata ako. Pero totoo. Buhay pa ba ako? Hindi ako patay? Hindi ka patay, mortal. Anong nangyari sa'yo? Nag-aagaw buhay ka ng aking madaanan sa lagusan, papasok sa aming kaharian. Anong pangalan mo? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Jordan. Ikaw, ano ang pangalan mo? Ako si Mayumi. Anak ako ng kasalukuyang hari ng kahariang ito. Magpasalamat ka na lang na ako ang nakakita sa iyo. Dito sa aming mundo, may puno ng buhay na maaring makapalik sa buhay ng isang mortal na bago pa lamang pumanaw. Napatayo ako para usisain ang buong lugar. Dumungaw ako sa salamin ng bintana. Namangha ako sa tanawin na bumungad sa akin. Nagtatayo ang mga gusali. Nagtataas ang mga tulay na gawa sa ginto. Papunta't pumarito ang mga naglalakihang sasakyan na panghipapawid. Inkanto ka. Naisambit ko na lang habang nakatingin sa nilalang sa aking harapan. Oo, isa akong engkantadang Banwaanon. Isang uri ng engkanto na kulay puti. Huwag kang matakot. Hindi ako masama. Sadyang sabingit ka na ng kamatayan ng aking madatnan. Dinala kita agad dito dahil sigurado na may magagawa ang buto na nagmula sa puno ng buhay na tanging matatagpuan lang sa aming kaharian. Salamat kung ganon. Ano ba ang itatawag ko sa iyo? Kumahalan ba o prinsesa? Tawagin mo na lang akong mahal. Iyong minamahal. Napasalampak si Mayumi ng tawa habang nakatitig sa akin na nanlaki ang mga mata sa kanyang biro.
Gagawa mo pa talagang magbiro habang ako itong litong-lito sa mga nangyayari sa aking buhay. Hindi, pinapagaan ko lang ang sitwasyon dahil kanina ka pa hindi mapalagay. Hindi ako kumakain ng tao, kaya kumalma ka lang, Jordan. Ano nga bang nangyayari sa'yo? Bakit sa ganun kang kalagayan ng madatnan ko? Magaan ang pagkaramdam ko kay Mayumi, kaya nagpasya akong isalaysay sa kanya ang buong pangyayari. Habang nagsasalaysay ako, ay nakikita ko ang biglang pagsilay ng nagpupuyos na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakikita ko na mukhang nadadala siya ng galit sa aking pagsasalaysay. Mayumi, ayos ka lang ba? Dapat maturuan ng leksyon ng mortal na iyon. Hindi pwede na palagpasin ang ganong ugali. Kung sakaling isang engkanto ang sumalbahe sa iyo, sigurado na kamatayan ang kaakibat na kaparusahan para sa kanya. Masyado silang makapangyarihan, Mayumi. Isang hamak na dukha lang ang aking mga magulang. Pasalamat na lang ako sa kabila ng kasalanan ng aking totoong ama. Ay kinilala pa rin ako ng kinikilala kong tatay. Nakatitig lang si Mayumi sa aking muka hanggang sa isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Napapangiti ka pa habang nakapako ang tingin mo sa aking muka. Tutulungan kitang maayos ang problema mo, ngunit sa isang kondisyon. Ano naman na kondisyon? Makinig ka sa akin, Jordan. Sasabihin ko sa iyo. Inilahad ni Mayumi sa akin na kasalukuyang nalalagay siya sa alanganin. Nakatakda siyang ikasal sa isang mahumanay na mayroong 10 asawa. Ayon kay Mayumi, na ang tanging paraan para makalabas siya sa kasunduan ay kapag nadungisan ang kanyang puri bilang berhen. Laki ang aking mga mata dahil wala pa akong karanasan maliban sa aking palad. Mayumi, wala pa akong ganong karanasan. Hindi ako ang tamang lalaki na makakatulong sa iyo. Iyon nga ang gusto ko. Hindi na bali na mawala ang pagkaberhen ko. Basta sa tamang lalaki na katulad ko ay inosente din. Bigla akong natakot sa ideya na naisip ni Mayumi. May lahi akong Arabo, kaya biniyayaan ako ng hindi ordinaryong harapan. Minsan sinasadya ko ng makasuot ng maluwang na pantalon, pero bumabakat pa rin ang umbok sa aking harapan. Iyon ang unang bagay na una kong ikinatakot, na baka hindi kayanin ni Mayumi ang aking dinadala. Dahil pang basuka ito, di joke lang. Ano na, Jordan? Gusto mo pa ba makapiling ang mga mahal mo sa buhay? Oo naman, siyempre. Pero natatakot ako. Natatakot saan? Tumayo ako para makita ni Mayumi ang malaking pagkabakat ng aking harapan. Sa halip na matakot ay sumilay pa ang ngiti sa kanyang labi. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Mayumi. Dinakma niya ang aking harapan at sinimula na himasin ito. Nakakadama ako ng magkahalong kaba at kiliti sa kanyang ginagawa. Para akong ginaw-kuryente dahil first time ko iyon. Pero ganun pala talaga ang first time. Masarap na medyo nakakakaba. Sigurado ka na ba dito, Mayumi? Oo nga. Sandali, hindi pa ako nakaligo. Hayaan mo na. Ituloy na natin para matapos. Luya nang ibinaba ni Mayumi ang suot kong maluwag na short, kasama ang aking panloob. Tumambad sa kanya ang nagwawala kong sawa, na handa ng manuklaw, pero ito ang kainin. Dik, joke lang. Dadala ako sa ginagawa ni Mayumi. Kaya pinakawalan ko na ang init sa aking katawan. Napahiyaw si Mayumi sa sobrang sakit nang tuluyan ko nang maibaon sa kanyang katawan ang aking pagkain. Inangka kong hugutin ito, ngunit niyakap niya ako ng mahigpit. Kaya gumalaw na lang ako hanggang sa nakuha na naming dalawa ang tamang ritmo. Sinaringgan ko agad siya
Napahiyaw ako sa sobrang sarap ng unang pagkakataon na marating ko ang kasukdulan sa masikip na lagusan ni Mayumi na para bang sagradong kuweba ng kalbayog. Di joke lang. Hingal na hingal kaming dalawa pagkatapos magsanib ang aming mga katawan. Sa ganong sitwasyon kami nang biglang bumukas ang pinto ng silid ni Mayumi. Mayome, sa dinabi namin ng engkanto sa Banoanon, bakit sa isang hamak na mortal ka ba naisipan mong magpalayo? Kabuang ni Mayumi eh. Sambit ng lalaking may kaparehong wangis ni Mayumi. Mababanaag sa kanyang muka ang nagpupuyos na galit. Mabuti na lang at ipinaalam agad ng iyong pinsan. Dahil kung nagkataon, ay patuloy lang na may mamamagitan sa inyong dalawa ng mortal na walang pag-iisang dibdib na nagaganap. Kasabuat ni Mayumi ang kanyang pinsan na katulad niya ay isang Banoanon. Sinadya siya nitong isoplong na may kasamang mortal para maudlot ang planong ipakasal si Mayumi sa isang mahumanay na katulad ng kanyang ama ay isa ding hari. Isang maputi na uri ng engkanto na naninirahan sa syudad ng Baringan. Ang syudad ng Baringan ay nagsisilbing tahanan ng mga engkanto na may dugong bugaw. Maraming uri ng engkanto ang naninirahan doon, pero nangunguna sa dami ang mga mahumanay. Dalakit doon at tahamaling. Ang kasalukuyang hari ay isang mahumanay. Lingid sa kaalaman ni Mayumi na pumayag ang kanyang pinsan dahil may plano itong pumalit kay Mayumi sakaling magtagumpay ang kanilang plano. Pag-usapan niyo ng maigi, Mayumi. May dalawa kayong pagpipilian. Ang tuluyang mamatay ang lalaking iyan o mag-isang dibdib kayo. Nasira na ang reputasyon ko dahil sa pangyayaring ito. Sana pangatawanan niyo na lang para wala nang masabing iba pang engkanto tungkol sa atin. Nag-usap kami ni Mayumi at aming napagpasyahan na papayag kaming mag-isang dibdib. Pero sa isang kondisyon, manatili lang akong mortal. Labis-labis ang pagmamakaawa ko sa kanya na kung maaari ay hayaan niya ako magkaroon ng kalayaan na makapiling ang aking pamilya. Iyon naman ang bahagi ng kondisyon namin. Bago ako pumayag sa kanyang gusto, inilatag ni Mayumi ang kondisyon sa kanyang ama na agad naman itong sinang-ayunan. Ikinasal kami ni Mayumi sa harap ng libo-libong engkanto na nagmula sa iba't ibang kaharian. Ang naramdaman ko sa oras na yon ay parang nananaginip lang dahil sa bilis ng mga pangyayari. Binugbog ako ni Barando, nagising sa kaharian ng mga Banoanon at ngayon nakaharap sa libo-libong engkanto para mag-isang dibdib sa isang Banoanon na bago ko palang nakilala at nagtsuktsyaka na kami agad. Pagkatapos ng aming kasal, ay may ginanap na isang magarbong piging. Mahigpit na ibinilin sa akin ni Mayumi na huwag kumain ng anumang pagkain na may kanin sa piging ng aming kasal. Hindi ko akalain na ganyan kaperpekto ang wangis mo, Jordan, kapag nabihisa ng maayos. Walang panama sa iyo ang mga kakalalakiang engkanto na nandito. Inggit na inggit sa akin ang mga engkantada dahil nagkaroon ako ng mister na sobrang gwapo. Salamat naman kung ganon. Inabahan nga ako kanina dahil akala ko ay mapahiya ka lang sa akin. Anong oras ba matapos ang piging? Gusto ko nang maulit ang ginawa natin. Wala naman sigurong problema, total, kasal naman na tayo. Akala ko ba takot kang gawin iyon dati? Dati iyon.
Hindi ko naman nakalain na ganun pala kasarap. Mamaya, malaya kang gawin iyon kahit ilang beses pa ang gusto mo. Halos magdamag naming pinagsaluhan ni Mayumi ang unang gabi ng aming kasal. Inggit ka no, di joke lang. Hindi ko binigo si Mayumi. Buong puso kong ginampanan ang responsibilidad ko sa kanya bilang kanyang kabiyak. Inandisyon ko na ang aking isip, puso at katawan na kailangang tanggapin ko nang may kalayaan si Mayumi bilang kahati ng aking buhay. Inabukasan ay sabay kaming umalis ni Mayumi palabas sa lagusan ng Banuanon. Sa isang kisap mata lang ay nandoon na kami sa bakuran ng aming bahay. Unang-una na nahagip ng aking paningin ay si Kuya Jepoy. Nahalata ang pagbagsak ng kanyang timbang. Nagtatatalon si Manong Jepoy sa tuwa nang makita niya akong naglalakad sa aming bakuran na may kasamang babae. Nay, tay, buhay si Jordan. Buhay si Bunso. Bakasang biglang pagbagsak ng katawan ng aking kapatid na to, pati ang aking mga magulang. Ganon din si Kuya Popoy. Ipinalagay ko na lang na labis silang naapektuhan sa nangyari sa akin. Mabilis tumalima si nanay at tatay pababa sa aming bahay. Patakbo akong sinalubong ng aking mga magulang at niyakap ng mahigpit. Nagiyakan kami habang nagkakamustahan. Anak, halos isang buwan na kaming hindi mapakali sa paghahanap sa iyo. Saan ka ba nagpunta? Anong ginawa ni Brando sa iyo? Sa loob na lang natin pag-usapan ang nangyari, Nay. Ang importante ay muli tayong nagkita at nakaligtas ako sa bingit ng kamatayan. Dahil sa labis na pangungulila ko sa aking mga magulang at kapatid, ay nakalimutan kong ipakilala sa kanila si Mayumi. Nay, Tay, Manong Jepoy, si Mayumi pala, ang aking asawa. Nabigla ang aking mga magulang at kapatid dahil nawala lang ako saglit. Pagbalik ko ay may bit-bit na akong asawa. Nabahanip naman. Pumasok muna tayo sa loob ng bahay at doon na natin ipagpatuloy ang lahat. Mukhang madami kaya dapat na ipaliwanag sa amin, anak. Uwi ka ni tatay. Nagulat pa ako sa sinabi ng aking ina dahil umano ay mahigit isang buwan na ako nilang pinaghahanap. Halos sumuko na si nanay, tatay at Manong Jepoy sa paghahanap sa akin. Ang buong akala nila na pinatay na ako ni Brando. Halos hindi nakatulog si Manong Jepoy sa paghahanap sa akin. Pagkagaling niya sa trabaho, ay diretso na siya sa paghahanap sa akin. Halos nalibot na niya ang karatig ng barangay. Pati mga presento at panerarya ay kanyang pinuntahan. Nangako na ako sa aking sarili na hindi na maglilihim sa aking pamilya. Napagpasyahan kong ilahad sa kanila ang pangyayari kung bakit nagkaroon ako ng asawa. Isinalaysay ko din sa kanila kung paano ako nakaligtas kay Brando. Nagdatinginan ng aking mga magulang at kapatid dahil ayon sa kanila na sinubukan nilang lumapit sa albularyo. Ngunit hindi sila makapaniwala sa sinabi nito. Tugmang-tugma ang sinasabi ng manggagamot, Jordan. Sinabi niya sa amin na nandoon ka lang sa mundo ng mga engkanto. Anak, maraming salamat. Labis akong nalungkot sa nagsabihin ni Jepoy ang ginawa mo nung tangkang dukutin ng kapatid mo. Hindi ka makasarili, anak. Minabuti mong isakripisyo ang sarili mo alang-alang sa kuya mo. Habang buhay po akong usigin ng aking konsyensya, tay. Sakaling iniwan ko si Manong Jepoy sa ganong kalagayan. Pagsapit ng hapon ay dumating ang albularyo
na tinutukoy ng aking mga magulang. Lumapit si Manong Jepoy sa kanya para masigurado ang aking kalagayan. Wala akong dapat na ipag-alala. Isang puting engkanto ang asawa ni Jordan. Sa tingin ko, ay nagsimula ng lumalim ang kanilang pag-iibigan. Ngayon pa ba na nagsisimula ng sumibol ang bunga ng kanilang pagsasama? Buntis ka, Mayumi. Oo, Jordan. Nararamdaman ko ang pagbabago sa aking sarili. May ideya na akong may buhay na nagsisimulang mabuo sa aking katawan. Ang daya mo, Jordan. Kala ko ba hintayin mo pa akong mag-asawa bago ka magpamilya? Mahirap magbiro ang tadhana, Manong Jepoy. Sino magakala na ang tulad ko na dati ay ngayon na ayaw pumasok sa isang relasyon? Ay makapag-asawa sa isang iglap lang. Pero lang, bunso. Ang importante na nakauwi ka na ng buhay. Iyon ang mas mahalaga. Ipangako mo lang na maging ulirang ama ka sa iyong pamilya. Hindi natin alam kung ano pa ang pagsubok na haharapin mo. Hindi pangkaraniwan na pamilya ang meron ka. Kaya kailangan maging matatag ka. Manong Jepoy, may tanong ko lang. Ano ang nangyari kay Brando? Sigurado kapag nalaman niyang buhay ako ay manggagalaiti yun sa galit. Bumalik pa ba siya dito? Inilaban ko, Jordan, ang nangyari sa iyo. Gumugulong na sa korte ang kaso. Makakamit din natin ang hustisya. Hinuli ng kapulisan si Brando. Idindiin na siya ng kanyang kasamahan ng gabing iyon. Nakapiyan siya kaya pansamantalang nakalaya. Ngayon mas lalong titibay ang kaso dahil sa pagdating ko. Ilang beses nang sinubukan ng kanyang mga magulang na kausapin si Manong Jepoy para maiurong ang demanda laban kay Brando. Ngunit hindi siya pumayag dahil ayon sa kanya na hanggat nakakalaya si Brando, hindi kami magkakaroon ng katahimikan. Maliw na ang taong iyon. Siguro doon na paulit-ulit lang niya tayong babalikan para guluhin. Nangako naman si Mayumi, ang asawa kong banwaanon, na tutulungan ako makamit ang hustisya sa nangyari sa akin. Naimtim ang paniniwala ko na hindi niya ako bibiguin. Siya pa nga ang naghikayat ng muling balikan ang taong may malaking atraso sa akin. Tinustusan ni Mayumi ang aming gastusin habang tumatakbo ang kaso. Batid ng mga magulang ni Brando, natagilid na sila sa kaso. Kaya humantong sila sa agresibong hakbang para mapilitan kaming umatras sa kaso. Binantaan kami ng mga magulang ni Brando na may mangyayaring masama kapag nananatili kaming magmatigas na umatras sa kaso. Agad kong kinausap si Mayumi sa naging banta ng pamilya ni Brando. Mahal, nagbanta ang pamilya ni Brando na babalikan tayo kapag itinuloy ang kaso. Diba? Nangako ako, mahal, na tutulungan kitang maayos ang inyong problema. Bahagi ng kasunduan natin na tutulungan kitang maibalik ang katahimikan sa buong mong pamilya. Mahal, baka isipin mo na bahagi pa rin ng kasunduan natin ang sinasabi ko sa iyo. Maniwala ka, mahal. Nagkaroon na ng puwang ang puso ko sa iyo. Naramdaman ko naman iyon, mahal. Hayaan mo akong gampanan ang bagay na aking ipinangako. Ang labis lang na pinag-alala ko, mahal, ay paano kapag pinasok kami ng tauhan ni Roberto? Madamay pa pati ang mga inosente kong kapatid. Halang din ang Roberto na yon, ang ama ni Brando. Nangako ako, mahal, na hindi kita pababayaan kasama ang buong mong pamilya. Magtiwala ka lang sa akin.
magbabayad ang mga taong umabuso sa iyo, sa inyo. Habang mahimbing kaming natutulog, binulabog kami ng sunod-sunod na sigawan. Pagsilip ko sa labas, ay nakita ko ang bultong anino na nagkakalat sa labas. Agad kong ginising si Mayumi na mahimbing na natutulog sa aking tabi. Dahan-dahan kong ginising ang aking asawa para tembrehan ko siya sa kasalukuyang nangyari sa aming bakuran. Manatili lang kayo dito sa loob. Ako ang bahala. Bigla akong kinabahan nang lumabas si Mayumi. May tinawag pa si Mayumi na iba't ibang uri ng engkanto na nagkataon na naroon lang sa kalapit ng aming bahay. Binulabog kami ng hiyawan habang patakbong umalis ang pinadalang tauhan ng mga magulang ni Brando. Nanggagalaiti si Senyor Roberto. Nang makabalik ang kanyang tauhan, kanya-kanyang daing ang kanyang tauhan sa natamang pinsala sa kanilang mga katawan. Senyor, mukhang kampon yata ng kadiliman ng pamilyang iyon. Sinilubong ba naman kami ng mga halimaw sa kanilang bakuran? Huwag niyo akong pinagloloko. Kalokohan. Hindi ako naniniwala sa kabaliwan na pinagsasabi niyo. Mamaya ako mismo ang sasama para tapusin ang buong pamilya ni Jordan. Si Senyor Roberto mismo ang sumama sa kanyang tauhan para pagsinungalingan ang sumbong ng kanyang tauhan. Pinaghandaan ni Mayumi ang muling pagbabalik ni Senyor kasama ng kanyang tauhan. Humingi ng tulong si Mayumi sa kanyang amang hari. Dating ng Senyor sa aming bakuran, agad na silang binulaga ng engkantong Banoanon na bihasa sa pagkikipagdigma. Hindi na nakaporma ang mga tauhan ng Senyor. Sadyang mahirap kalaban ang mga nilalang na hindi naman nila nakikita. Pinarusahan si Senyor ng mga engkantong Banoanon. Agad itong isinugod sa paggamutan. Ngunit huli na ang lahat. Nabali ang buto sa pagitan ng kanyang bewang na naging dahilan sa tuluyan niyang pagkalumpo. Muling nakatagpo ang landas namin ng pamilya ni Brando. Alam ko na merong lihim ang pamilya mo, Jordan. Malinaw kong natatandaan ang naging karanasan ko ng gabing iyon. Pero napag-isip ko na malamang hindi lang ganito ang sasapidan ng pamilya ko. Kapag ipinilit ko ang bagay na simula pa lang ay mali na. Siguro nga ay mali ang pagpapalaki namin kay Brando. Kaya naging ganun ang ugali niya. Normal na rin siguro ang nangyayari ngayon sa buhay namin. Luwag kong tatanggapin ang anumang desisyon ng korte. Tandhana na mismo ang gumawa ng paraan para maturuan ng tamang asas si Brando na dapat sana kami ang gumagawa. Pahayag ng Senyor. Tama ka, Senyor. Katulad ni Brando ay hindi rin ako nagising sa katotohanan kung hindi ko naranasan ang lahat ng iyon. Lahat ng pangyayari ay nagaganap dahil may dahilan. Iyon ang dapat iparanas mo kay Brando. Sa huling pagharap namin ni Senyor sa korte, nagkusa siyang umamin na may kakulangan siya sa kanyang anak. Iyon ang sumelyo sa aming inihablang kaso. 25 taong pagkakulong ang naging husga ng korte kay Brando. Absuelto naman ang iba pa niyang kasamahan na nagsisilbing star witness sa ginawa ni Brando sa akin. Pagkatapos na may baba ang hatol ng korte, nagpasya akong sumama kay Mayumi sa kanilang kaharian. Ang buong akala ko na sa mundo lang ng mga mortal nagaganap ang pagmamalabis. Ngunit nagaganap din pala sa mundo ng mga engkanto. Pagkarating namin ni Mayumi sa kaharian ng mga Banoanon, ay kasalukuyang nagaganap ang sigalot sa pagitan ng ama niya at kay Haring Ismail. Si Haring Ismail sana ang nakatakda sanang ikasal kay Mayumi.
kung hindi lang niya ako nakilala. Ayon kay Haring Ismael, wala na siyang rason para ipagpatuloy pa ang alyansa sa pagitan nila ni Haring Trino. Nalulungkot si Mayumi sa kanyang napag-alaman. Inilahad ng kanyang amang hari na may hinala ito na ang espiya na matagal na nilang pinaghanap ay ang pinsan at malapit na kaibigan mismo ni Mayumi. Simulang umalis si Mayumi papuntang mundo ng mga tao, ay tuluyang namalagi na si Dianda sa kaharian ng mga mahumanay. Simulang pumaroon si Dianda sa kaharian ni Haring Ismael, marami na sa lihim nating mga Banoanon ang nabunyag. Ang puno ng buhay ay unti-unting nalalagas ang mga dahon. Anong mangyayari, Ama, kapag tuluyang nawala ng buhay ang natatanging puno? Maglalaho ang ating kaharian, Mayumi. Malakas ang hinala ko na bago umalis si Dianda sa ating kaharian, ay bit-bit na niya ang bagong sibol na punlang puno ng buhay. Hindi lang ang kaharian natin, Mayumi, ang malalagay sa panganib, kundi ang buhay mismo ng mga taong nadugtungan sa pamamagitan ng puno. Ibig mong sabihin, Ama, si Jordan ay nalalagay sa panganib ng kanyang buhay? Hindi lang si Jordan, anak, kundi tayong mga Banoanon mismo ay mawawala na parang bula. Ang puno ng buhay ang dahilan kung bakit naitatag ang ating kabihasnan. May paraan pa ba, Ama, para mailigtas ang puno ng buhay? Ayon sa alamat na kailangan hindi magkaroon ng panibagong sibol ang puno ng buhay. Ilang beses lang kung magkaroon ng panibagong sibol ang puno ng buhay sa loob ng 1,000 taon. Ang ibig sabihin, Ama, na kailangan hindi matuloy ang pagsibol ng puno para manumbalik ang sigla nito. Tugma ang iyong hinuha, anak. Iyon ang dapat mangyari. Alam mo ba, Ama, kung gaano pa katagal bago umaabot sa tamang gulang ang puno ng buhay? Hanggat may natitirang dahon ang puno ng buhay, ay mananatili itong aktibo. Sa kasalukuyan ay may bagong sibol pa ng mga dahon. May sapat ba tayong panahon bago sumapit ang itinakdang panahon? Ako ang gagawa ng paraan, Ama. May kailangan lang akong gawin bago ko gampanan ang aking tungkulin. Minabuti ni Mayumi na doon niya mailuwal ang aming panganay na anak sa mundo ng mga mortal. Ayon sa kanya, na walang mas ligtas na lugar para sa aming anak, maliban sa aking mundo. Kasalukuyang naharap sa pinakamalaking hamon ang kaharian nila Mayumi. Sa hindi inasang pagkakataon, ay maaring salakay ni Haring Ismael ang kaharian ng mga Banoanon na pinamumunuan ni Haring Trino, ama ni Mayumi. Mahal, kailangan na nating tumawid sa mundo ng mga mortal. Nalalapit na ang aking kabuuanan. Doon ko gustong iluwal ang ating anak. Hindi ako hadlang, mahal, kung iyon ang iyong kagustuhan. Agad kaming tumawid papuntang mundo ng mga tao. Hindi ko inasana masyadong komplikado kapag ang isang engkantada ay magluwal ng sangkol sa ibang mundo. Hindi ko rin lubos maisip na halos wala pa yatang 3 buwan ang kanyang tiyan ay manganganak na ito. Kung susumahin ay mabagal ang panahon nila kumpara sa atin na mabilis lang. Pero ewan ko, ipapaliwanag ko sa inyo maya-maya kung bakit ganon ang mga engkanto. Nagising ako dahil sa daing ni Mayumi. Agad kong pinuntahan si Nanay Isabel para humingi ng tulong. Pagdating ni Nanay Isabel sa aming silid, ay pumutok ang panumbigan ni Mayumi. Bagyang natakot pa si Nanay Isabel dahil berde ang lumalabas na likido sa lagusan ni Mayumi. Bigla ring bumuhos ang malakas na ulan. Sumunod ang pag-ihip ng malakas na hangin.
Sunod-sunod ang pagkulog at paggidlat. Halos tangay na ng malakas na hangin ang aming bubungan. Tila ba bagyo pa yata? Hindi na, Isabel. Isang signos ang nagaganap. Palatandaan na may isang inkantado ang ipapanganak. Tulungan mo lang akong mailuwal ang aking anak dahil titigil din ang pagsusungit ng panahon, Nay. Gusto'y minamin na isugod sa ospital si Mayome. Ngunit hindi pwede. Maging palaisipan lang sa kanila kung bakit ganoon ang kanyang wangis. Si Nanay Isabel ang nagtapang-tapangan para maipanganak ang kanyang apo. Hindi ko alam kung ano ang maaari kong maitulong kay Mayome para maibsan ang kanyang paghihirap. Grabe din ang nervyos na nararamdaman ko. Rinig na rinig ko ang kanyang himpit na daing habang umiiri. Lakad lang ako ng lakad sa aming sala. Hindi na nakatiis si Manong Jepoy, kaya pinaupo niya ako. Umupo ka nga, bunso. Ako ang nahihilo sa ginagawa mo. Normal lang ang ganyan kapag nanganak. Kinakabahan ako, Manong Jepoy. Baka may mangyari sa aking mag-ina. Tinignan lang ako ni Kuya Jepoy na may halong pilyong ngiti. Oh, bakit parang natuwa ka pa yata, Manong Jepoy? Masaya lang ako, bunso. Nagbago ka na talaga. Umiba na ang pananaw mo sa buhay. Nalala ko pa dati, ayaw mo pumasok sa relasyon dahil sa takot ka sa responsibilidad. Ngayon, natatakot ka na mawala ang habang buhay mo ng maging responsibilidad. Nag-iiba talaga, Manong Jepoy, ang deposisyon ng isang tao kapag nagkapamilya. Natupad na rin, bunso, ang bagay na matagal ko nang dinadasal. Maging matatag ka lang, nahaligi ng pamilya. Dahil akala lang nila natigasin tayong mga lalaki. Pero ang totoo, marupok tayo. Nahihiya lang tayong umiyak dahil nakakababa ng moral. Pero katulad ng kababaihan, mahina tayo pagdating sa pamilya. Napakalalim ng pinagugutan mo, Manong Jepoy. Mukhang mas may pinagdadaanan ka pa kumpara sa akin. Naputol ang aming usapan ni Manong Jepoy nang umalingaw-ngaw ang matinis na iyak ng sanggol. Napayakap si Manong Jepoy sa akin para batiin ako. Ganap ka ng ama, bunso. Binabati kita. Salamat, Manong. Sa wakas, nakaraos din si Mayumi. Pumasok kami ni Manong Jepoy sa kinaroroonan ng aking mag-ina. Si Tatay Jaike ang malalay kay Nanay Isabel na halatang pagod na pagod. Kasalukuyang pinapaliguan ni Tatay Jaike ang aking anak sa batya. Halos nagkulay berde ang tubig. Isang malukusog na lalaking sanggol ang ipinanganak ni Mayumi. Agad tumigil ang pagsusungit ng panahon. Nanumbalik ang nakakabingin katahimikan. Biglang nagsulputan ang makukulay na paro-paro sa aking silid. Agad akong nanghagilap ng maaari kong gamitin na pantaboy sa mga kulisap at insekto. Na nagsulputan ngunit agad naman akong pinigilan ni Mayumi. Huwag. Narito sila para sa pagpapala sa ating anak. Hayaan mo silang burahin ang tadhana ng ating anak sa mundo ng mga engkanto. Gusto ko na magkaroon ng kalayaan ng ating anak. Natahakin ang kapalaran na gusto niya. Ayokong maulit pa ang aking naging kapalaran. Kinakailangan ko pang gumamit ng isang mortal para lamang matakasan ang aking kapalaran. Inadahan na tayo, mahal, na magkatagbo. Mas malaki ang naging papel mo para mahanap ko sa aking puso ang dahilan para sa pagbabago. Pagkatapos makabawi ni Mayumi ng kanyang lakas, ay agad niyang ipinaalam sa akin na kailangan niyang bumalik sa kaharian ng kanyang ama. Lubos ang aking pag-aalala na maaaring hindi niya kami balikan.
Kaya isang desisyon ang aking ginawa na masasabi ko na hindi ko pagsisisihan kailanman. Mawawalan ako ng katahimikan kapag hinahayaan ko si Mayumi na umalis. Hindi ako papayag, mahal. Isasama natin ang ating anak pabalik sa Banwaanon. Hindi maaari, mahal. Maraming panganib sa kaharian ni Ama. Pinupunteriya ng mga engkantong umaasam sa trono ni Ama. Naunahin ang tagapagmana. Iyon ang dahilan kung bakit may mga engkantadong lumaki sa mundo ng mga mortal. Nandito na ang ating anak sa pinakaligtas na mundo. Huwag na tayong gagawa ng hakbang, mahal. Nasa huli ay ating pagsisisihan. Hindi ako papayag, mahal, na babalik ka sa mundo ng Banwaanon na mag-isa. Natatakot ako na baka hindi mo na kami balikan ng ating anak. Sasamahan kitang bumalik sa kaharian ninyo. Nagsumpaan tayo, di ba? Magsasama anuman ang pagsubok na dumating sa ating buhay. Papayag ako na sasama ka, ngunit maiiwan ang ating anak dito sa mundo ng mga mortal. Nalulungkot ako sa ideya na maiiwan ang aming anak ni Mayumi sa aking mundo. Ngunit ang pag-isip ko, maraming banta sa kanyang buhay kapag isinama namin siya patawid sa kaharian ng mga Banwaanon. Pinausap ko si Manong Jepoy na kung maaari ay siya na muna ang bahala sa aking anak. Makakaasa ka, bunso, na alagaan ko ang iyong anak habang nandun kayo ni Mayumi sa kabilang mundo. Maraming salamat, Manong Jepoy. Manatili ka na lang dito. Magdegosyo ka. Total may sapat naman akong pera na naitabi para magamit mo bilang panimula. May natira pa mga hiyas na hindi na ibenta doong inilalaban natin ang kaso kay Brando. Ibibigay ko lahat iyon bago kami umalis ni Mayumi. Ikaw na muna, kuya, ang bahala sa pamilya natin habang wala ako. Hindi naman ako nanghihingi ng kapalit, bunso. Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil isang pamilya tayo. Alam ko iyon, Manong Jepoy. Ngunit mahati ang oras mo kapag pinagsabay mo ang trabaho at pag-aalaga sa ating pamilya. Hindi mo na iyon kailangan, Manong Jepoy. Karapat-dapat ka magkaroon ng oras para sa personal mong buhay. Sa buong panahon na ikaw ang pumasan sa ating pamilya. Ito na ang panahon, Manong Jepoy, na sarili mo naman ang pagtuunan mo ng pansin. Pagbalik ko, bumuo ka ng sarili mong pamilya. Ako ang bahala sa lahat. Salamat, bunso. Hindi ko akalain na maririnig ko ang mga salitang iyon buhat sa aking kapatid na munti ko ng sukuan. Iyon ang gagawin ko, bunso. Salamat at mag-ingat kayo. Basta, kuya, pagbalik ko, ay umaasa ako na mayroon ka ng sarili mong pamilya. Sakaling hindi kami makakabalik ni Mayumi, ituring mo si Junior na sarili mong anak. Pangako, bunso, yun ang gagawin ko. Umaasa pa rin ako na muli kang makabalik. Mag-ingat ka doon. Huwag kang umiyak. Gabayan kayong dalawa ni Mayumi nang nakakataas sa lahat. Sumabay kami ni Mayumi sa bukang luwayway. Ang pagkaramdam ko ay halos hindi ako nagugutom. Hindi ako napapagod. Tulo lang ng tulo ang luha ko. Ang nasa isip ko ay ang pamilya ko, lalo na ang anak ko. Hindi ko alam ang pagkaramdam ko. Para bang hindi ko na makikita pa muli ang anak namin ni Mayumi at ang pamilya ko. Kung kailan ay naging okay na kami, kung kailan ay masaya na ako at parang nararamdaman ko na kumpleto na ang buong pagkatao ko. Pero heto na naman, makikipagsapalaran ako para sa minamahal kong engkantada. Pagkarating namin sa kaharian ng Banwaanon, ay tumambad sa amin ang puno ng buhay
na halos nagkulay dilaw na ang natitirang mga dahon. Nagsisimula na rin maglaglagan ito kahit hindi pa tuluyang natutuyo. Naging mabilis ang pagyabong ng puno ng buhay kumpara sa aking inaasahan. Sigurado akong ginabitan ng inkantasyon ni Haring Ismael, kaya nagiging ganon. Kilala ang mga mahumanay na bihasa sa paggamit ng inkantasyon. Kailangan na nating magmadali, Ama. Tanging pagkikitigma na lang ang nakikita kong paraan para maisakatuparan ang dapat gawin. Para mapigilan ang tuluyang pagyabong ng puno ng buhay na kalintulad sa ating kaharian. Ay dapat ka pa nang malaman, Mayome. Ang kataksilan ng pinsan mong si Dianda. Anong kataksilan, Ama? Sinadya niyang lasunin ang isipan mo. Dahil sa kagustuhan niyang siya ang maikasal kay Haring Ismael. Ikinasal na si Dianda kay Haring Ismael. Ganap na siyang ikasampo na asawa ng Haring Mahumanay. Iyon ang dahilan kung bakit napaalis ang mga inkantadong banwaanon sa inkantadong bundok ng Banahaw. Magbabayad si Dianda sa ginawa niyang kataksilan. May ginawa pa ang pinsan mo na dapat mong malaman. Ano iyon, aking amang hari? Namataan si Dianda na labas-masok sa misteryosong isla ng Beringan. Nakilalang kanlungan ng mga inkantong talagit doon. Malakas ang hinala ko na may binubuong alyansa si Dianda sa hari ng dalakit doon. Hindi lang ang ating kaharian ang nalalagay sa alanganin, kundi pati ang kaharian ni Haring Ismael. Gagawin ko ang lahat para mapigilan si Dianda na makamkam ang dalawang kaharian, Ama. Tuluyan ang nilamon si Dianda ng kanyang ambisyon na mapabilang sa hanay ng mga maharlikang engkanto. Walang sapat na kakayahan si Mayome na gumalaw kapag nananatiling hari ang kanyang ama. Nagpasya si Mayome na hilingin sa kanyang ama na si Haring Dreno na bumaba sa trono para bigyan daan si Mayome na pamunuan ang banwaanon. Inahon na, Ama, para gampanan ko ang tungkulin. Matagal mo nang inaalok sa akin. Magkakaroon ako ng sapat na kakayahan para pangimasukan ang suliranin na kinakaharap ng ating lupain sa kasalukuyan. Matutupad ang kahilingan mo, anak. Ipapatawag ko ngayon din ang mga lider sa ating kaharian para formal kang mailuklok na bagong reyna ng kaharian ng banwaanon. Gustuhin ko man na tumutol, ngunit batid ko na ginagawa iyon ni Mayome para mailigtas ang aking buhay. Maraming buhay ang nalalagay sa panganib dahil sa napipintong pagkamatay ng natatanging puno sa kaharian ng banwaanon. Kapag patuloy itong mabilis na lumalago, ay mabilis din itong mamatay. Mahal, natatakot ako. Paano kung mapahama ka? Paano na kami ng anak mo? Mahal, huwag kang matakot. Ikaw na rin ang may sabi na tinadahan na tayong makatagpo. Ano man ang mangyayari ay tinadahan na maganap. Samantala, patuloy ang pagtawid ni Dianda sa tuwing lumilitaw ang pulang buwan na signo sa pagbukas ng lagusan papuntang Beringan. Habang inihanda ni Mayome ang kanyang kawal, ay naganap ang kinakatakutan ni Haring Dreno. Natalo si Haring Ismael sa labanan nang ipanagkanulo siya ni Rana Dianda sa mga dalakit noon. Tuluyang naagaw ni Rana Dianda ang kaharian ng mga mahumanay sa engkantadong bundok ng Banahaw. Walang ibang kaharian na maaaring mapuntahan si Haring Ismael, kundi sa mismong katulad niya na engkantadong puti ang kulay. Malugod naman siyang tinanggap ni Rena Mayome sa kaharian ng banwaanon. Dumulog si Haring Ismael kay Rena Mayome na kasalukuyang naghahanda para mapasok ang kaharian ng mga mamahumanay.
Anong nangyayari sa puno ng buhay rin na Mayumi? Wala ka mang naalala na kaparehong puno na itinanim ni Reyna Dianda sa iyong kaharian? Walang kakayahan na magpatubo ng ligaw na halaman. Ang banahaw, lalong-lalo na ang puno ng buhay, na kailangan ng makapangyarihang enerhiya para yumabong. Ibig sabihin na may ibang kaharian ang nagpatubo sa puno ng buhay na pinagdalhan ni Dianda. Malakas ang hinala ko na doon niya dinala ang bagong sibol na puno ng buhay sa Beringan. Hindi ako masamang engkanto rin na Mayumi. Mariin kong tututulan kapag nangahas si Dianda na itanim sa aking kaharian ang puno ng buhay. Kasi hindi ito bagay sa amin. Kailangan nating magtulungan, Haring Ismael, para mapabagsak ang hayop na yon. Tuluyang maghahari ang Baringan kapag naglaho ang Banwaanon. Ito na lang ang kaharian na maaaring puntahan ng mga puting engkanto. Ayoko sa Baringan dahil nangunguha sila ng sapilitan ng mga mortal. Hindi sila buo na puti dahil nahati sila. May parte na puti, may parte rin ng mga maiitim ang budhi. Makikidigma tayo rin na Mayumi. Kailangan na mabawi natin ang banahaw. Hindi natin magagawa yon hanggat malakas pa ang alyansa ni Reyna Dianda sa mga dalakitno sa Baringan. Pagkaalam ko rin, humingi siya ng tulong sa mga engkanto sa mahiwagang kuweba sa Kalbayog, kaya malakas ang puwersa niya. Gustong-gusto kong pigilan si Mayumi. Ngunit hindi lang kami ng kanyang ama ang kanyang prayoridad. Ayon sa batas, ng maharlikang engkanto na kaharian muna bago ang pamilya. Kailangan na unahin ang kapakanan ng nakakarami. Pagsilay ng pulang buwan, ay umalis na ang mantirigma ng Banwaanon at Mahumanay. Tumulong ang iba pang mapuputing engkanto para mapabagsak ang Baringan. Pinamunuan sila ni Haring Ismael at Reyna Mayumi. Nagkulay dugo ang kalangitan habang nagaganap ang digmaan sa pagitan ng mapuputi at itim na engkanto. Inausap ako ni Haring Drino habang nakikidigma si Mayumi laban sa dalakitnon. Napabili ba ako, Jordan? Hinayaan mo si Mayumi nagkampanan ng kanyang tungkulin bilang tagapagbana. Naniniwala ako na ipagkaloob ng tadhana ang inyong hangarin na magkaroon ng masaya at kompletong pamilya. Nabiga akong ibigay iyon kay Mayumi. Dalangin ko na magkaroon pa ng pagkakataon para matupad iyon. Naniniwala ako, Haring Drino, na hindi pa dito magwawakas ang lahat. Mananaig ang pusong busilak ng hangarin at umaayon sa kabutihan. Habang nag-uusap kami ni Haring Drino, unti-unting nanumbalik ang sigla sa puno ng buhay. Umusbong ang panibagong dahon at nagsimula na itong magkaroon ng bunga. Nagtagumpay sina Mayumi at Haring Ismael na mapabagsak ang kaharian ng dalakitnon. Nabawi na nila ang bagong sibol na puno ng buhay. Matagumpay na nabawi ni Haring Ismael ang engkantadong bundok ng Banahaw. Ngunit malubhang napinsala ang kakayahan ni Mayumi bilang engkantada. Agad siyang dinala ni Haring Drino sa puno ng buhay para manumbalik ang lakas ni Mayumi. Si Dianda naman ay babalik na sana ito ng Baringan. Ngunit pinadalahan nila ng mensahero na galing sa Banahaw na may masamang budhi si Dianda. Kaya ang ginawa ng mga taga-Baringan din ay pinatapon si Dianda sa Negros at hindi nila alam pumapunta siya sa Mount Canlaon. Ayon pa sa kanilang propesya, oras na magdandalitse-letse daw ang Pilipinas, ay sasabay daw si Dianda para makaagaw pansin
maglabas ng kakaibang kapangyarihan na parang malaimpyerno. Ayon sa pantas din ng Banoanon, na napinsala ng gustong espiritual na kakayahan ni Mayome. Kaya kailangan naman natili siya doon sa tabi ng puno ng buhay sa mahabang panahon. Nabigla pa ako sa sinabi ng pantas. Dahil habang nakikipagdigma si Mayome, kasalukuyan niya palang dinadala ang pangalawa naming anak. Mabuti na lang, naging matagumpay silang nabawi ang kaparehong puno ng buhay na ipinuslit ni Dianda sa kaharian ng Dalakitnon. Gustong-gusto ko na samahan si Mayumi sa kaharian ng Banoanon. Ngunit kailangan ko maging ganap na Banoanon para magawa ko iyon. Gusto ko pang makabawi sa aking magulang at mga kapatid. Kaya nagpasya akong bumalik na muna sa mundo ng mga mortal. Katapos mailawal ni Mayumi ang pangalawa naming anak, nagpasya na akong tumuwid sa mundo ng mga mortal. Ayon na rin sa kagustuhan ng aking asawa. Maliban sa pagkakaroon ng puting balat, katulad na ng aking wangis ang itsura ng dalawa kong anak. Maging dahilan lang iyon na husgahan sila kapag doon sila lumaki sa mundo ng kanilang ina. Nangako si Mayumi na susunduin kaming mag-ama kapag tuluyan ng humilom ang natamo niyang pinsala sa digmaan. Nahatula ng parusa si Riana Dianda at itinapon ito sa Mount Canlaon sa Negros upang sunugin ito. At si Haring Ismail naman ay napauwi ng Boringan para pamunuan ng mga mahumanay at Dalakitnon. Ang ama ni Mayumi na si Haring Drino ay umalili kay Haring Ismail para pamunuan kaharian ng Engkanto sa Banahaw. Pagkarating ko sa amin, ay mayroon ng sariling pamilya si Manong Jeboy. Malaki na rin ang aming panganay ni Mayumi. Sa ngayon ay masaya akong tinataguyod ang dalawa naming anak ni Mayumi. Labas-pasok ako sa kaharian ng Banoanon para masigurado na hindi naaagaw ng ibang engkanto ang pinakamamahal kong si Mayumi. Siloso kasi ako. At ito na ipapaliwanag ko na kung bakit mabilis manganak ang mga engkanto. Ayon sa kanilang paniniwala, kapag ang engkanto daw ay may kasiping, minsan daw ay matagal itong mabubuntis. Pero pag nagkaloob na sa kanila kung ano ang magiging kapalaran nila sa pagbubuntis, natulad din sila ng mga punong kahoy na kapag namungay tuloy-tuloy, mabilis lumaki ang bunga at mabilis mahinog. Ganon maisalarawan ang isang engkantong babae. Kaya kapag ang kapalaran niya ay manganak ng 3, bura mismo ay sunod-sunod na manganganak ng 3. Di niyo ba napapansin na bawat kwento ng mga engkanto ay agad nanganganak? Pero ang kapalit naman noon ay matagal tumanda ang mga anak nila. Pag nag-impisa na silang mamulat sa karunungan, doon tumitigil ang kanilang edad. Kunwari ay maging 21 o 23, tapos naging mahusay na ang karunungan, titigil ang edad nila. Pero kapag naman kahit matanda na sila ay bata pa ang muka at nakaramdam sila ng kalungkutan, basta sinabi nila na ayaw na nilang mabuhay, ay kusa na lang silang mamamatay. Pero matagal iyon kasi libo-libong taon pa ang bibilangin. Isa rin kung bakit matagal ang kanilang buhay. Kasi sa dimensyon nila ay napakabagal. Ang gabi nila ay halos 1 oras lang, pero ang umaga nila ay halos 3 buwan. Kumbaga, sa 1 buwan natin, sa kanila ay oras lang. Sana'y naliwanagan kayo. Sa ngayon po ay medyo may kaya na kami sa buhay. May sarili na kaming bangka at mga tindahan at iba-iba pang mga negosyo sa bayan. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po. At hinihiling ko rin lahat ng nakikinig sa kwentong ito
ay gagaan ang pagaramdam pagkatapos. Kaya makinig lang palagi para gumaan ang pagaramdam. Huwag kalimutan magkape para masumaya ang buhay.